Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ngayon ng Huwebes. Masayang Huwebes sa inyong lahat. Masayang Huwebes. Nasaan? Ay, masayang Huwebes, Jen. Masayang Huwebes, mga kababayan naming nasa ibayong dagat, particularly yung mga nadya sa malalamig na panahon. Sana ay pagpawisan din kayo balang araw. Welcome po sa Saganang Mamamayan. At simula sa araw na ito, every Thursday na po natin makakasama ang Kuya Benny Antiporda. Kuya Benny, masayang Huwebes! Masayang Huwebes sa ating pong mga tagapanood at naway lagi pong masagana ang ating pong mamamayan. Ayan, mas gwapo ka pala pag Huwebes, Kuya Benny. Kaya nga, ito yung Huwebes na lang pupunta, mas gwapo ako. wag Friday. Marami mas gwapo dun eh. Oh, mas marami. Mas gwapo yun. Mas gwapo yun pag gwapo. Friday. Ay, naka. How are you, Kong? Hindi. Sen, Hindi, Kong Sen. Kong Sen BP ba? Hindi. BP. Hindi. Talaga lahat ng promotion kasama eh, no? BP, President, ano ba to? Toda pa pinag-uusapan dito? Mamaya ba pag-uusapan natin kung paano siya talagang gustong i-discredit na, no? Ay, lahat ngayon. Oo, Mukhang ano lahat. na ngayon. Meron daw report. Ewan ko lang ito. Merong nag-post at talagang nagsama-sama na rin mga grupo ngayon against Marcoleta. Kasi si Marcoleta yata ang talagang tinik sa kanilang lalamunan. Siya ngayon ang Totoy Bibo doon sa Senado. Kaya alam nyo, kapag ganyang hitik ang puno, Ay, talaga oo. nga namang tinitirador yung bunga. Mukhang prepared naman, Senador. Ay, tsaka si Nelson ang number one, niya yung kanyang advisor. Oo. Sabi ko, upa ka yan. Ano bang advice mo, Nelson? Hindi, advice ko lang kay Sen Marcoleta. Meron kasi mga statement na pag tinake out of context, mag-iiba ng ng itsura ng kahulugan. Kailangan maingat siya doon. Totoo. Pag meron siyang statement na kapag pinutol ay hindi Mag-iba, no? Mag-iba ibig sabihin? dapat dugtungan niya. Parang yung ganito, parang yung Oo. sampalin mo ng pagmamahal. Kaya puputulin ngayon, sampalin mo. Yun lang yun, di ba? Hindi ba wala na yung pagmamahal. Magsa-seminar kami niyan pagdating na rito. Nung bata ko, ang pinakalaging halimbawa sa akin yan, yung ang apog ay maganda sa mata. Yan. Di ba? Ganun po. Takbo ko naman yung bata, nilagay sa... Naku, bulag. Ang apog ay maganda sa mata kung gusto mong bulagin. Naku po. Hindi agad. Pinutol Doon pa lang. Di ba? Sabi, Yes. Marcoleta, etc. etc. Kasi ngayon, pinutol nila yung statement na sinabing, give up na lang natin yung Kalayaan Group of Islands. So para bang, pag pinutol mo nga naman yung statement na yun, abay lilitaw na, tinan mo, give up na lang daw natin yung Kalayaan Group. Parang samantalang kung pakikinggan mo yung buo, binanggit lang niya yun to emphasize a point, di ba? Yes. Na handa ba nating isapalaran ang buhay ng ating pamilya, ng ating mga anak, especially doon sa mga sundalo. Handa ba natin isapalaran ang sarili nating buhay, ang buhay ng ating mga anak, apo at kaapu-apuhan, dyan sa pinaglalabanang yan? O marapat lang na isakripisyo na natin ang Kalayaan Island Group KIG. kapalit ng pinaglalaban nating West Philippine Sea. Ganun ba ang ibig sabihin? Yun ang medyo binigyan niya kasi dahil hindi nga naman natin mai-emphasize yung ating teritoryo ng todo dahil nga naman sobra sa EEC. Yung sukat ba? Tama. Ilan ba yung sukat? Parang 400 plus nautical miles from the shoreline kasi yung KIG. KIG, yung Kalayaan, Group of Islands. Kung ating susukatin lang, 200 nautical miles Ang ating EEC. Paano naging atin yun? Pero kasi occupied na natin Occupied yun. na. Oo, dahil may tao tayo doon di ba? Yes. So, that is another issue. Yes. Ang problema, nung nag-file tayo ng kaso sa arbitral court, di ba? Nagdesisyon ng arbitral court 26 tuwan-tuwa tayo, di ba? Kaya lang mga babayan, yung Kalayaan Group, kasama sa idineklara sa arbitral ruling na hindi island, kundi rock.
rocks. Yes. Ano yung ibig sabihin nun? Kasi kapag ka island, Jen, Iba ang trato sa ano niyan eh. mag-generate yan ng 200 nautical miles na another zone. Yes. Pagka hindi island, 12 nautical miles lang, maliit lang. Ayun. Ang problema, tuwan-tuwa tayo. Pero, alam mo, yung Taiwan, Oo. hindi nila gusto yung ruling. Kasi yung kanilang malaking isla, dineklara rin na rock. So, ganon? lumiit din yung dagat nila dun sa isla na yun. Naging 12 nautical miles na lang. Yes. From the island. From the rock. Doon sa rock na yun. Kaya, yan ang hindi masyadong naintindihan ng iba. At doon naman sa tinatawag nating West Philippine Sea, na within our exclusive economic zone, may mga rock din doon Yes. na tinatawag din nilang isla. Pero ito, okupado ng iba't ibang mga bansa. Totoo. Merong Vietnam, may Malaysia, may Indonesia, Oo. meron nga Taiwan, at merong China. Ang pinakamarami, Vietnam eh. Aha. At lahat yun, merong tigto 12 nautical miles sa paligid. Kasi deklarado ngang rocks. Ibig sabihin, yung ating West Philippine Sea na kine-claim dun sa karagatan na yun, butas-butas yan. Gagaya ng pinakita may bilog-bilog, di ba? Yes. May mga teritoryo doon, kasi daw yung 12 nautical miles, territorial siyang tawag eh. Aha. So kung may barko ang China na malapit dun sa bawat 10 nautical miles ang layo dun sa Bawal yun. nasa teritoryo sila nila. Yes. Kaya kapag iginit mo na, bakit nandito kayo sa loob ng exclusive economic zone namin? Pumasok kayo. Oo. Ay hindi, dahil dun sa deklarasyon ho ng arbitral ruling, nasa teritoryo nila sila. Aha. At iba't ibang mga bansa na hindi mo pwedeng sabihing squatter kayo sa ECC ng Pilipinas. Aha. Yan ang hindi naiintindihan ng iba. Kasi inahihilin tulad nila ang kaso ng dagat sa kaso ng agawan sa lupa. Na kapag ka ang lupa, ikaw ang okupado, wala na pwedeng doble-doble kayo. Yes, oo. Kasi dyan may dagat eh. Kasi patutunayan mo yan na talagang lupa yan. Yes. Diba? Sino ang may original title? Tao to. Diba? Oo. Kung sino yung nakapwesto, papaalisin mo pa yan, di ba? May court order pa. Pero sa dagat, pag may nakapwesto doon, sa rock formation, bukod doon sa lupa, meron pa siyang 12 nautical miles. Alam mo kung gaano kalaki yung 12 nautical miles? Ay, mahaba yun. 2.5 laki ng Metro Manila. Oho. Ibig sabihin, laki nun. Oho. O pwede talaga maglagay ng mga barko-barko doon na madami. Na hindi mo siya pwedeng sabihin, nasa teritoryo ka ng Pilipinas. Tatawanan kayo. Anong teritoryo? Nandito kami sa rock namin eh. Ang malungkot nga dyan, ang iba, gaya yung China, Nelson, maraming mga rocks dyan na dinevelop nila, ginawa nilang isla. Yun, Kapag ka naging isla... Paano naman yun? Ayun, mayroon ding ruling dyan, di ba? Alam ko, meron kasi, sa karagatan kasi, iba ang ruling sa rocks. Iba yung island, at iba rin yung island na nakalubog pag mataas ang tubig. Tide elevation. Yung elevation ng water. Well, may mga nakakaintindi at nakakaunawa. Hindi, kaya kailangan natin siguro maitanong Oo. kay Senator Marcoleta, kapag ang isang rock na may 12 nautical miles na authority, ika nga, Territorial siyang tawag. naging island. Gaya yung ginawa ng China. Gaya yung ginawa ng China. Ano yan? Magiging 200 nautical miles na ba yan? Yes. Hindi magiging- deklara ng Kaya lang isla. ito ang problema. Hindi mo pwedeng gagawin na yung rock, kahit pa lagyan mo ng mga kung ano-ano, magiging island siya. Kasi kailangan daw, una ay pwedeng mabuhay doon ng tao nang wala kang dadalhin kahit ano. Yung parang it can ganon, live on its own. Oho. Kaya nagagalit yung Taiwan sa desisyon kasi yung kanilang isla na dati ay, ano ba ang pangalan noon? Ay sabi nila, hindi dito may tumutubo na may tubig, may naninirahan. Oo. Na parang din sa Pag-asa Island, di ba? Kaya kung titingnan mo dyan, hindi masyadong maganda yung desisyon sa Pilipinas eh. Ganon? Oo, ang ikinatutuwa lang nila doon dahil pinawalang bisa yung 9-dash line. Ng China. Ng China. Pero titingnan mo lahat, hindi ho maganda yung kung para sa atin. Ha? Dahil nawalan tayo ng mas malaking dagat. Aha. Ayan yung hindi naintindihan ng iba dahil
nakikinig sila dun sa, ikinukumpara yung away sa dagat sa awayan sa lupa. Alam mo, marami matatalino kung sa usapin na ito. At marami din namang matalino na sobrang talino na. Ayun nga. Lahat matalino, wala akong sabing bobo. Lahat ito, ang daming matalino sa usaping ito. No, ha? Pero kasi ang kailangan nyo lang, magbasa-basa. Na yun na huwag kayo makikihalo sa usapan. Hindi nyo naman binasa yung desisyon. Hindi naman kayo nag-research. Diba? Nakinig ka lang doon sa isang komentarista o nakinig ka doon sa isang nagsasabing eksperto. Eh, sarili mo, anong na-discover mo? Diba? Yun ang challenge ni Senador Marcoleta. Maging doon sa debate nila sa Senado, magbasa po kasi kayo. Di ba? Yung tinatanong niya yung kapitan ng Navy. Pwede ba basahin niyo po yung arbitral ruling para maintindihan natin? Eh kaso nga naman, ilang pages ba yan? 500 pa? Madami. Pero ngayon kasi may ano na eh. May gusto niyo magpaturo sa akin. Bayad lang kayo ng ano. Malalaman na yung detalye impormasyon doon. Lahat na gusto mo itanong. Ganon. Madali lang. Yun pala. Kaya nga. Kasi alam ba, ako Nelson, binigyan mo ako 500, kasi 500 pages. 500, isang rim yun, 500, di ba? Pakibasa mo nga yan. 5 rim yun. Hindi mo 5 babasahin. 500 rim ba 500? Oh, 100 isang rim. pages lang ang isang rim eh. Ganun ba? Yun lang, binigyan mo ako 3 pahina eh. Baka Mahilo na ako kababasa. labukusing mo. Wala akong para magbasa dyan eh. No, ha? Ay, nako. Pero taga lang. Bago lang natin ituloy, baka nagtataka yung ating mga kababayan. Alin ba yung binabanggit ninyo na pinupuna at pinupukol kay Senador Marcoleta? Ayun nga. Para magkaroon ng context. Opo. Kasi po, nagkaroon ng kahapon ito. Kahapon lang to? Nagkaroon po ng pagdinig ang Commission on Appointments, ang Defense Committee. At doon ay kukumpirmahin ang maraming mga sundalo eh. Kasi di ba, alam naman mga sundalo, pagka ikaw ay full-fledged colonel, general, etc., dumadaan sa Commission on Appointments yan. At doon po, parang isang Captain Pilar na dating commandant ng BRP ang Pangulo, ang kukumpirmahin bilang kapitan. Ang kapitan kasi, equivalent sa ano niya na general, parang brigadier general. One-star general. Kung sa Navy. Basta yun po. Magiging kapitan, magiging ano po siya. So, kukumpirmahin po siya ng Commission on Appointments. At doon po ay naitanong. Itong may kinalaman na ito, doon sa kay Captain Pilar. Yung mga statement na yan. At isa sa mga nabanggit nga ni Senador Marcoleta ay yung issue ng West Philippine Sea at saka ito pong Kalayaan Island Group, yung KIG. Yun. Ngayon, ang ginawa naman ng iba, Nelson, sa mga kapatid natin sa profesyon, sabi ko nga sa iyo, ito yung mga taong may personality bias na kahit ano pang sabihin ni Senador Marcoleta, ay galit sila, tutuloy sila, basta gusto nila i-dispute ano mang sabihin ni Senador Marcoleta. Nung sinabi daw na gini-give up na raw. I-give up na lang natin. I-give up na lang daw natin ang atin pong Kalayaan Island Group doon daw sa pagtatanong niya sa tauhan ng Philippine Navy. Para bagang ang dating, sinasuggest ni Senador Marcoleta na i-give up na lang natin ang Kalayaan Island Group. Yun daw ang sinasabi natin, Nelson, na para bagang kinuha out of context yung statement ni Senador Marcoleta sa pagdinig po ng Commission on Appointments kahapon. Ayun. Pero ba tayo mapapangga ba natin? So, pati mapaparinig ba natin? Para malaman natin kung ano talaga. Eksakto. Sige. Wala. Sayang. Absent sa meeting yung... Sayang. Anong sabi wala? Ayun, sayang naman. Pinahanda na natin kanina pero hindi daw umabot yung... Ay, ganun na lang. Pinakamabuti. Panoorin niyo po. Patay muna. Lipat muna sila. Pagkatapos ng programang ito. Kasi pinapanood natin. Hindi, mamaya ayusin natin. Mamaya ayusin natin. Pwede ba yan? Ihabol natin mamaya bago matapos ang programa. Oo nga Diba? pala. Oo, pwede. Ihabol natin yan. Kaya yan. Yung Commission on Appointments hearing kahapon. Doon sa... Pindot Isang opisyal. basta si Captain Pilar yon yung Yung ini-interview. pagkatapos na magtanong ni Senador Amy Marcos, si Senador Marcoleta ang nagtanong.
sino ba chairman no? Parang andun din si Senador Ping Lacson eh. Oh, nandun Senator Ping Lacson. Hindi naman siya nagre-rebut, hindi siya nagtatanong. Ang totoo, parang nakinig siya. Pero nung in-interview sa ata kanina, kayo na ba yun? In-interview siya. In-interview siya kanina maga yata yun. In-interview na ang- Parang lumalabas na hindi pala siya sang-ayon sa sinasabi ni Senator Marcoleta. at parang leading question sa kanya, yung punto na ipinupush si Senador Marcoleta na i-give up na lamang natin ang Kalayaan Island Group. Ito pong kay IG. Pero based doon sa napanood natin, At kung mukhang pinakikinggan mo mabuti, iba yung context nung... iba yung konteksto. Oo. Iniba yung tanong na para bagang, yun nga, kung ikaw ay mapapakinggan mo interview at yung tanong at saka yung sagot ni Senador Ping Lacson, para ba, ganun ba? Ipinupus ba na Senador Marcoleta na i-give up na lang natin ang Kalayaan Island Group? Yes, and medyo masakit pa yung medyo tadyak ng konti nung isa doon sa mga commentator na yon. Commentator ba tawag doon o nag-i-interview? Hindi mo malaman. Tinawag na Chinator. Oo, yan ang name calling nila ngayon doon sa mga... medyo mabigat yung ganong paratang. Especially kung di mo napanood yung buong... Ako, nagulat ako eh. Even me, kung ako'y medyo marupok, maniniwala kagad ako dahil napaka-respetong mga journalist ito eh. Doon sa kabilang istasyon, no? Yun na nga. Respeto, pero, well... Kaya pinarinig ko sa'yo kanina eh, no? Oo, ako naman, pinapanood ko kahapon yung hearing, kaya hindi ako naniwalang gano'n ang statement ni medyo, Senador Marcoleta. medyo below the belt. Na para bang ang portrayal sa pagkatao ni Senator Marcoleta traitor ng bansa. Ayun nga raw, tagapagtanggol daw ng China, senator. Pero kapag pinakinggan mong mabuti, lumalagay lang siya sa legal. Tama. Lumalagay lang sa bilang tama. isang abogado, tama natin yung gusto natin. Kung makikipaglaban tayo ng patayan, sabi nga sa mga sundalo, at least yung ipinakikipaglaban natin ng patayan, yun ang tama. Diba? Alam nating tama yun. Kaya natin ipinakikipaglaban ng patayan. Ang masama, nung nakikipaglaban tayo ng kamatayan, nung tayo napatay, nalaman, mali pala yung ating pinakikipaglaban. Diba? Ayun. Yun ang masakit. Sana po, ayun o. Mamaya, tignan natin kung ihabol. Kung hindi naman po may habol, panoorin nyo doon sa YouTube. Yun. Commission on Appointments, February 4. Yan, ano ha? Okay tayo? Baka... sana naintindihan ng ating mga kababayan yung Alam mo, ating hirap paliwanag. maintindihan to, ha? Mahirap maintindihan to. Kailangan ito talagang himay-himayin natin. No? Na talagang namnamin mo yung bawat aspeto, bawat laman nung sinasabing batas tungkol dyan sa West Philippine Sea, tungkol dyan sa Kalayaan na Group of Islands. Tsaka yung desisyon ng ano talaga, yung Permanent decision, Court of Arbitration. Dahil hindi mo pwedeng gaya na sa atin, no, sa lower court, doon po sa hindi masyado nakakaintindi. Yung na-release ka dahil nakapagpiyansa ka, panalo ka na sa kaso. Merong ganyan tao na paniwala niya, ay, bakit nakalabas yan? Pumatay yan, di ba? Ganyan din po yung takbuhan ng kaso when it comes to international laws, no? Kung kaya't kailangan po unawain natin. Himayin natin. Huwag ho tayo makikinig kagad sa mga vloggers o sa ating mga kapatid. Sa amin po, huwag kayo maniniwala rin kagad. No po? I-double check natin. I-double check nyo po. Pero isa lang masisiguro namin, yung totoo lang ang sinasabi namin dito. Hindi po kargado. No? Lalo kasi ngayon, Austin, at maging sa social media, Kuya Benny, ang dami talaga nagpapaliwanag ng iba gumagamit pa ng batas. Yun bang kapag binasa mo, ay tama ito? Ang problema, pagbasa mo ng isa, ay tama rin ito pero magkakontra yun. Pero kontra. So, tignan natin. Marami, sabi ka namin marami pong mga naglalabasang expert ngayon. Ano ha? Pero unawain na lamang natin mabuti kung alin ang mas katanggap-tanggap para sa atin. Ako naman, ang suma total, wag na lang tayo makipag-away. Ang lahat po ay... Makipag-away tayo.
Away tayo. Wag. Ang gusto ng atin Mainit ulo ko ngayon. Awayin natin yan. Sa dami ng problema ng bansa natin, Nelson, tapos makikipag-away pa tayo. Dadagdag ka pa. Dadagdag pa tayo. Di ba? Mabuti na lang at meron tayo Senador Rapi Tulfo. Yun. Di ba sabi mo, wag ayaw natin na away? Di ba ano bang sabi ni Senador Rapi Tulfo nung isang araw? Rapi Tulfo ito Erwin Tulfo nung isang araw. Erwin Tulfo. Erwin tayo. Isara mo na yung embassy dito. Lumayas na kayo. Lumayas kayo rito. Oh. Eto ngayon ang kanyang pahayag. Ba't bumawi ba? Dahan-dahan lang tayo. Kalmado lang tayo. Dahil paradig mo na natin yung una. Ha? Yung una. Hindi, yun nga ngayon, wala. Dahil, Hindi, meron daw ngayon. Sino ba nanawagan? Si Erwin ba o si Rafi? si Erwin. Si Erwin. Ito naman panawagan to, ceasefire naman. Yes. Ano to? Kung noon, Erwin ito. Yes, kung noon ay mainit ulo niya sa Chinese Embassy, ngayon kalmado na siya. Kasi nga, alam mo, may dahilan. At parinig muna natin. Tingnan natin kung... Ganon. Yung galit mo na. Meron siyang dahilan eh. May galit ba? Tanong mo kung may galit? Meron. Kasi ngayon, iba na ang sitwasyon. Oo. Hindi, tama. meron na sitwasyon ngayon eh. Wala kang galit eh. Wala ba yung una? Anong pangalawa na ito? Bago ka naman. Ito na yung Para ceasefire. ka magbago ng bago. Hindi, dapat yung natin, pakita natin yung noon at saka yung ngayon. Okay, sa susunod. Before and after. Before and after, para ma-realize natin. Sa susunod na linggo. Absent yung tagagawa. Hindi, kasi ngayon kasi nag-iba na sitwasyon, Nelson. Tingnan mo na, bago mo ibitinin mo natin kung bakit. Tingnan mo na natin kung anong ginawa. Tingnan natin. Sige. Para maintindihan natin, bakit nangyari yan? Oo. Sige nga po, Senador. Siguro we can just ceasefire muna, di ba? While ongoing negotiations, dialogue dyan po sa lalo na po tinatapos yung Code of Conduct. Dati po ayaw po ng China niyan. No, we don't like any conduct or whatever arbitral ruling. Pero ngayon po, mukhang they soften according to the Secretary ng DFA na they're more amenable now to the Code of Conduct. So binibilisan po ng 4 nations, Malaysia, Brunei, Vietnam, Philippines, na matapos po ang Code of Conduct. Mukhang nakita naman daw ng China government yung Code of Conduct, mukhang okay sila doon. So medyo slowly, mukhang tanggap nila para mais din yung tension. To my understanding, base sa explanation ni Secretary ng DFA na dahil doon sa rhetoric ng parehong grupo, ang kabilang grupo, yung banatan, mukhang natigil, natenga yung pag-aayos ng Code of Conduct. Ang target natin, hopefully in 10 months, matatapos yan around November, December. Then, kasi okay naman daw sa China. Yung problema, natenga dahil doon sa bangayan, sagutan. Ibig sabihin, babawiin niya yung pirma niya doon sa resolusyon. Pumirma siya di ba? 15, babawiin niyo na ba yan? Hindi, paliwanag muna ni Jen kasi may binitin tayong question May phone-in question Bakit nagbago ang ihip ng hangin? Kasi nga, ang chairman ngayon ng Senate Committee on Foreign Relations na dati pong si Senadora Amy Marcos ay pinalitan na po Sino na? ni Senator Erwin Tulfo. Ano maganda? Siya na po ang chairman ngayon ng Senate Committee on Foreign Relations. Ibig sabihin nito, naintindihan niya yung trabaho. Yan. Di ba? Kaysa naman ipagpilitan niya, tapos Foreign Relations Committee ka. Tapos Well, alam mo kaya nga tayo tinatawag na may mga diplomats. No? So, whenever there's a argument between two countries, we need to use our diplomats. So, ano ibig sabihin ng diplomats? Diplomatic ang approach. Diplomasya. Diba? Diplomasya. Anong ginagawa ni Tariela? Diplomat ba siya? Hindi, pwede naman siyang maging... Pero ito yung karir ito, Pero bago kayo siya maging diplomat, dumadaan sa butas ng karayom yun. Pwede ka maging factual. Pwede ka maging factual when it comes to coming up with comments on the, shall I say, wrongdoings of other countries, pero not to the extent na yung maging character assassination na. Di ba? Kasi, again, we deal with other countries diplomatically. Yan, diplomat. Ikaw, Kuya Benny, naging spokesperson ka rin ng mga ahensya ng gobyerno, Yes. Kahit na galit ka sa isang department head. Yeah.
hindi mo siya gagawa ng... Hindi pwedeng ganun. Hindi Ito pwedeng po ang ganun. ano, kaaway ko po ito. Kaya ito pumukha niya, no? Nakita mo, ginawa ko pong Estrella. Yes. Hindi Ganun. Hindi personal yung attack, no? Kailangan ng may diplomatic yung approach mo. So that deals with yung counterpart mo, ha. Totoo. Pero siguro ganyan ka, ikaw ay general dyan sa PCG, Oo. at ang kalaban mo walang pinag-aralan, hindi maiintindihan kung ano yung pinagsasabi mo. Oo. Siguro marapat lang yung ginawa mo. Pero hindi po. Prime Minister. Presidente ng China. No? Presidente ng China. Yung ating pong inaatake sa nangyaring yan. So, a simple apology will do. I think yung ipagpatawad nyo. Pero again, I don't apologize doon sa ginagawa nyo sa mga fisherman namin. Tama. Di ba? Hindi, pero ang balita daw ngayon, parang kinampihan pa siya ng AFP at saka ng Defense Department natin. Kaya nga, ang ibig ko lang sabihin kahapon, ang kinakampihan ba yung punto na gawan mo ng caricature yung presidente ng ibang bansa o yung O yung depensa sa bansa. depensa lang, di ba? Kasi pwedeng ganito Kung talaga statesman si Tariela, ang simple lang is, I apologize for the caricature, for the ungentleman approach on the said statement. Oo. But- Bilang isang general. But, hindi ako papayag na inaapi nyo ang aming maliliit na mangingisda Yan. na binubugahan nyo ng tubig. Yan. Diba? Kung beer kaya binubuga rin ako papayag. Lalo magagalit yun. Pinakamabuti, maghanda muna tayo, Nelson, ha? At mga Kuya Benny. Kasi po, alam niyo kung bakit? Naghahanda po kasi ang Port Management Office ng Eastern Leyte, Samar, para po sa posibleng epekto ng bagyong Basyang sa mga pantalan. Nagsagawa po sila ng coordination meeting kasama po ang Philippine Coast Guard, Cargo Handling Operator, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Social Welfare Development Office, at mga kinatawan ng shipping lines. Inihahanda na rin po ang emergency equipment at nag-abiso na ilipat sa mataas at ligtas na lugar ang mga mahalagang kagamitan. Pinaalalahanan po naman ng Philippine Ports Authority ang publiko na subaybayan ang mga opisyal na anunsyo at sea travel advisories para po sa ligtas at responsableng paglalakbay. Tama naman. At kayo hubay maglalakbay sa pamamagitan ng mga sasakyang pandagat gaya po ng barko, roro, ferry, iba pa? Panoorin po natin ito. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission,
and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na ha. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan o, pure gold pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At meron pa rin pong Pure Gold mobile app, ha? Kaya doon sa mga ayaw pong lumabas, aba, pwede ko kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold mobile. I-download nyo na ang Pure Gold Mobile. Ayan. Sa araw pa lang ito, nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Happy birthday po si Ate Narcisa Chavez. February 5. Ayun. Princess Anne, ang kanyang apo, February 4. Ayun, talaga naman. Sabi niya, pakibati naman po sa palatuntunang Saganang Mamamayan para yung mga kapitbahay ko ay magbigay ng regalo sa akin. Ayun. Ayun naman pala, nagpaparinig. Bati na rin natin si ayan. Past District Governor Rosana Susan Ro Santillana na nanonood sa atin ngayon. And of course, ang ating suki, Minerva Sison. Ayan, ng Lions International. Yes. Ate Minerva Sison. Ayan. Happy wedding anniversary naman sa mga anak ni Tita Mids Laksamana. Diyan, ha? Ito is sina Simon and Ivy Sherlyn Laksamana Salinas ng Binyan, Laguna. Ayun. At happy birthday din, nako, sa kay Kuya Jose Baniked, na asawa naman ni Tess Mondihar, Aba! na nandyan sa Boston, Massachusetts. Oy, Yan, oh. may ilaw na ba sila dyan? Wala pa ilaw sa... Wala talagang ilaw sa Boston. Bakit Ano? daw lang ilaw sa Massachusetts? Eh sabi nung Bee Gees eh. Ano sabi? There's no light in Massachusetts. Happy birthday din kay President Lin Liteng ng Chiang Kai-shek College, Batch 85. Ayan. Yan, ang ka-Antonio Besa Jr. Nako, pinapabati kayo ni Kuya Eran. No isang araw pa pala ito, na-late natin. Ano, ha? Siya po ay nasa North Point, Hong Kong. Binabati Ayan. rin natin, nasa Turkey ngayon, Oh. si Kuya Daniel at Jenny Labrador, kasama ang kanilang anak na si Adam. Ayun. Enjoy your trip. Kailan sila uwi? Matagal-tagal pa. Matagal pa. Bakit? Kasi pag-uwi, magpapadala tayo ng mga pwede nilang madala. Balita muna tayo, antas daw po ng inflation rate sa bansa na naitala ng PSA noong nakaraang buwan, abay, umabot daw po ng 2%. Aba. Uwi ano? Sabi ng iba, uwi ano? TJ Mendoza, pakinggan natin. TJ? Jen and Nelson, ang pagbabago sa presyo ng bilihin at serbisyo ay bunsod ng mabilis na pagtaas ng presyo matapos maitala ang 2% inflation rate nitong Enero kumpara sa 1.8% noong December ng nakaraang taon. Pero kumpara sa 2.9% na naitala noong January 2025, mas mababa pa rin ang naitalang inflation rate ngayong taon ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang mabilis daw na overall inflation noong January 2026 ay bunsod ng mas mataas na inflation rate sa housing, water, electricity, gas at iba pang fuel products na pumalo sa 3.3%. Sinundan niya na mataas na singil ng food and non-alcoholic beverages, partikular ang mga isda, seafoods, mga gulay at maging ang kape at coffee substitutes. Contributor din, Jen and Nelson, no, sa inflation natin ngayon ay yung mataas na presyo ng restaurants and accommodation services. Naitala naman ng PSA ang mabagal na pagtaas ng presyo ng mais, karne, partikular na ang karneng baboy, isda, kagaya ng bangus, mga oil and fats at maging ang sibuyas. Jen and Nelson. Maraming salamat. Yan po si TJ Mendoza. Nagbabalita. Ano ha? Ay teka lang. Nabanggit lang naman natin Senador Marcoleta. Ito, dahil sa sobrang
aping-api ngayon si Senador Marcoleta sa paningin ng ibang mga pumupuna sa kanya. Aba, pero mga ambasador ng ibang bansa nagpupuntahan sa kanyang tanggapan. Nelson, Kuya Benny. Nagbibigay pugay. Nagbibigay pugay po kay Senador Marcoleta. Sino yan? Sino? Iyan po ang European Union Ambassador. Aba, Aha. EU. Yes. Ang daming bansa niyan. Ambassador Santoro. Santoro ba pangalan? Santoro eh. Oho. Pakibasa mo nga, Kuya Ben, hindi ko makuha itong aking ano eh. Nagkaroon ng isang produktibong Yan, tama, pagpupulong si Senador Rodante Marcoleta kasama si European Union Ambassador Massimo Santoro Ayun. kahapon. Ambassador Santoro. Yes. Si Marcoleta ay kasalukuyang nakaupong chairperson of the Trade, Commerce and Entrepreneurship Committee. Nagpasalamat si Ambassador Santoro sa Senado sa kanilang kontribusyon sa magandang momentum na nakupo sa bilateral relationship. Tinalakay rin ni Santoro na ang EU ay nakatuon sa pagpapalakas ng ekonomiya, mabuting pamamahala at ang panuntunan ng batas at kapayapaan sa Timog Pilipinas. Ipinahayag pa ni Santoro na ang kanyang pag-asa na ang EU-Philippines Free Trade Agreement negotiations ay matatapos sa lalong madaling panahon upang makinabang ang dalawang partido. Ayan. So, sige po. Apihin nyo lang ng apihin yung mama. Mukhang ang mga leader naman ng ibang bansa ay mukhang sumasaludo. May respeto sa kanya. Patuloy po siyang umaani ng mga respeto. Yan. Yan. Ganun talaga. Di sige. Oh. Samantala, tayo naman po ay mag-congratulate kay Banat Bay. Banat Bay, ba't hindi mo na kami kino-content? Nakakasama ka naman ng loob. Banat Dahil Bay. dyan, So, sabi tuloy na, ko- si Kuya Benny ang hindi pala, ang pwede nating sabihan. Ganun ba? Oo. Hindi, ako na... dahil dyan, ikaw nang babanatan namin ngayon, Banat Bay. Bay, wag. Content Bakit? ka namin ngayon. Kuya, bakit daw? Ha? Ano nangyari? Alam mo bang nangyari kay Banat Bay? Kung talaga Banat Bay eh. Oh. Oh. Kasama Ano nangyari? niya sina Atty. Ferdy Topacio. Kasama rin ang vlogger na si Kipi Chua. Criset Chu. Oh, si Kipi Chu. Yeah, yeah, Oo. Kilala mo ba to? Yes. Jeffrey Celis. At si Tio Moreno. Ano bang mga nangyayari sa inyo ngayon, ha? Bakit? Ano ba yung ginawa nila? Dapat sa mga ito, pagsabihan eh. Yan ba yung Banateros ba? Hindi. Iba pa yun. Iba pa yan. Mga Iba pa. banat- iba pa ito. Hindi, iba pa yan. Iba pa yan. Alam mo, Banat Bay, kung babanat kayo, dapat yung may basihan, ha? Alam mo bang nangyari sa kanila? Ano? Bakit daw? Naku po, ibinasura ho ng prosecutor's office ang cyber libel complaint na isinampa ni Senador Risa Ontiveros laban sa mga personalidad na ito Aba! at sa mga social media vlogger. Akala ko pa naman, pabor pala sa kanila. Akala ko pa, Pabor ba to? magagali. Ano ba, tama din naman si Ban. Ano ba nangyari? So, nireklamo sila ni Kasi Senador naman, Risa. binanatan nila si Risa Ontiveros. Matatandaan mo na noong July 2025, mas maaga pa, ay may viral video yung isang testigo dyan sa Senado. Yung Michael Maurilio alias Rene. Ha? Si Rene. Oo. Ito kasi ay bumaligtad, Jen. Bumawi. Bumawi. Bumawi, oo. Kasi ang kanyang mga testimonya noon ay laban kay Apollo Kibuloy. Ha? Oo. Sa kanyang pagbawi, sinabi niya na siya ay nagbigay ng maling testimonya habang nandun sa Senado. Siya daw po ay sinuhulan ng senador. Sinuhulan siya ni Risa Ontiveros. Naku po. Para daw po magsabi ng mga hindi naman tamang testimonya. Kinuntent ito ni Banat Bay. Kinuntent ng mga nila Crisetio. Kinasuhan sila ngayon ni Risa. Oo. Sabi ng DOJ, hindi na umakit ng korte. Prosecutor's office pa lang. Ay, wala. Walang probable cause. Ang sabi ng DOJ, ang mga opisyal ng gobyerno, public official, dapat bukas kayo sa kritisismo. Ay, tama naman. Huwag kayo pala sibuyas. Hindi pwedeng magganyan. Hindi ito maituturing na criminal offense sa ilalim ng
kasalukuyang batas ng cyber libel. O di, ano pang hinihintay nyo? Banatan nyo pa? Sige, banatan nyo. Banatan nyo na ng banatan. Akala ko pa naman, pinupuno mo si Banat Bay, saka yung Hindi, grupo. pinupuna ka kasi hindi na tayo kino-content. Ganun ba? Kaya dapat i-content. Okay. O di, banatan nyo na. Sige na. Hindi na kayo makakasuhan eh. Upakan nyo na, upakan na araw-araw. Sayang din. Hindi, ako naman, huwag kayo makikipag-away. Iba pa rin yung ano. Maging factual lang kayo sa pagsulat or paglahad ng mga bali-balita. No? Para hindi naman kadima-demanda yung inyong magiging content. Yan. Di ba? Pero di ba yung sinasabing insertion queen, ginamit din nila yon? Ganon. Meron din ba Meron sila din bang ganon? pinail na demanda si Senator Risa doon? Hindi ata. Para kasi hindi naman ata sa kanya. Mayroon pang ibang pinag-ugatan yung balita na yun. Pero yan ang yung insertion. Alam ko si Brother Anthony yung naglabas yan eh. Di ba? Yan. Na sinasabing maraming insertion. Si Sister Risa. Yan. Di ba? Di, teka lang. Puntahan pa natin itong isa. Oh. Ito yung kahapon, Nelson, yung sinasabi natin. Ano yan? Habang tayo nagpo-programa kami, kahapon, Kuya Benny, abay, akala namin nagkapalitan na ng Senate President eh. O di ba nga? Di ba si Senator daw Loren pong, Legarda na? Madam Senate President Loren Legarda. Yun. Asa ebidensya? Asa ebidensya? Nasaan? Ebidensya. Sige nga. Anong tawag sa kanya ni Migs nung siya'y nakaupo sa podium? Yan. Kapag ka ba ikaw ang presiding officer, talagang president din Yun tatawag tawag. siya? Basta nasa podium ka. Ganun Parang di naman sa kamera. Madam gagawin Chair, niya. no? Kahit hindi ka naman upuan, ano? Pag nakaupo ka, Madam Speaker, Mr. Speaker, nga, no? kahit na hindi si Speaker Martin Romualdez nakaupo dati, basta nandun ka, Mr. Speaker ang tawag Madam sa'yo. Speaker, tapos Madam Chair. Di sa atin, ano yun? Madam Table, gano'n. So, Madam Table. Kasi nga, Ano yan? Ano sabi niya? ikinuwento kasi ni Senadora Loren Legarda yung nangyari. Okay. Ano kwento? Ayan. Parating na. Ano kwento? Ayan. Okay, parinig natin. Kwento. Sir Loren. Wala akong ideya, wala kaming pinag-uusapan pa, at don't worry, tatanong ko sa kanya yung katanungan. But you're open if ever na ganun na yung mangyari. Tatanong ko muna, ano mo dito dapat ang ating impormasyon ay first hand. But the Senate President Ayon. Kasi yung binanggit na term sharing, wala naman daw sila napag-usapang term sharing eh. Ano ha? Ito. Ibinahagi po ni Senadora Loren Legarda, nakakausapin niya ang mismong Senate President Tito Soto. Matapos na lumutang yung usapan na maaari siyang maupo bilang unang Senate President na babae. Ayun, ano ha? Bakit may mga nauna na ba na Senate President pero nakatayo? Ibig sabihin, siya ang unang uupo eh, di ba? Kasi may mga Dati mga nakatayo eh. Hindi, ito naman eh. Wala pa ata nagiging Senate President na babae. Ayun, parang linawin mo. pero naging usapan yata nila ni Senator Loren is, nandito ka na sa mayorya. Ba't pupunta ka pa rin sa minorya? Kung gusto mo yan, di pag-usapan natin. Yun na yung inata niya. Kasi dapat sinagot niya kasi pag lumipat ako doon, may mayorya pa rin kami. Di ba? Ayon po kay Senadora Legarda, wala siyang ideya so manong planong pagkatalaga sa kanya bilang Senate President o yung hapong term sharing. At sabi niya, yung narinig natin, tatanungin niya mismo kay SP Soto kung anong ibig niyang sabihin na mayroong plano na siya'y ihalal sa 2028 o pagkatapos ng 20th Congress. Kasi matatapos pala ang term ni Senadora Loren sa 2028. So parang ang plano daw, bago matapos sa kanyang term, Magiging Senate President siya. Senate President man lamang siya. Malalagay siya sa kasaysayan. Historical. Yes. Bilang kauna-unahang babaeng Senate President. Yun. Pero liwanagin mo naman, Ma'am Loren, baka kasi isang araw na lang, tsaka kasabing ikaw ang Senate President, pagkatapos mo, i-adjourn mo, tapos na pala. Pero, Diba? bigyan natin benefit of the doubt. Anong benefit of the doubt dyan? Well, malamang, sinasabi nga nila, merong nangapital dito sa issue na yung sinasabing report ng Blue Ribbon Committee
na talagang marami nga naman yung napailin yung ulo, no? Yung Diyan sa ano, Senado. yung draft daw. Yes. Draft. Oo, dahil di ba yung sinasabi nga na, bakit mga senador? Ang irerekomenda mo samantala expose mo, mga contractors. 67 ata ang congressman yun, Oo, pero mukhang wala yatang nakasuhan doon, di ba? Si Mitch Kahayon lang ata nasingit. Oo, hindi naman contractor si Mitch Kahayon. Yun ang sabi. Okay. So, isa na yon sa naging kapital nung kausapin si Senator Loren at isa pa sa pinakamabigat na kapital. Nakikita mo naman kung paano inaapi yung anak mo. Nakikita si mo naman, Lian, yes. Hindi mo mapoproteksyonan ng anak mo kung hindi ka lilipat dito sa minorya. Ayun. Yung maaaring may ganong sitwasyon. Pero siyempre, sabi natin, chismis lang yun. Pero dito naman, wala naman nangyaring kudita kahapon sa leadership. Wala pa. So far. Kaya, tinanggi rin daw ni Senador Soto, ni SP Soto, yung binabanggit na term sharing. Ngunit, kinumpirma niya na plano nila talaga si Senadora Loren bilang Senate President. Dahil inamin naman daw ni Senator Loren. Oo. At ang plano daw po, kabilang ang ideya ng term sharing ay nabuo kasundang umano'y nabigong pagkatangka na patalsikin si SP Soto kahapon. Ayun. At medyo naging karoon pa nga ng istorya na mag-adjourn lang pala, pinaupo si Senadora Loren at sinabi, Madam Senate President, para mang-asar. ayun nga, parang gano'n. Pero ako, walang masama kung si Senadora Loren ang maging Senate President. Batikan at saka isa sa pinakamatagal na pong yan. Maging senador. Kailangan makita natin yung somebody who can stand for the country. Yan. No? Somebody who can stand for the Senate. Di ba? Kasi kikita naman natin, no? As of the moment, because of this scandal, talaga nga ng mga deteriorating yung kredibilidad ng ating mga politicians. Especially Senate, Congress, even the executive branch, di ba? Talagang deteriorating yung kredibilidad nila. Kung kaya't siguro it's about time na tignan natin kung ano talaga yung tama. Para sa bayan naman, hindi para sa bayad. Ayan. Di ba? Tama. Ayun. Pero kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay? kung may bala kayo na hindi tumupad sa pangako nyo kay Senador Loren Legarda, mag-ingat kayo. Bakit? Dahil may babala ang kanyang anak na si Kong Lian Libiste. Ang sabi niya, ilalabas ko ang mga ebidensya ng kickbacks sa tamang panahon. So sa English, in due time. Ayan, Yan ba? In due time. Hindi ko gustong mag-abroad. Humingi ako ng pahintulot sa Kongreso dahil pinakausapan ako ng aking ina ng ilang representante ng administrasyon na mag-abroad ako. Kaysa tuluyan kong ilabas ang ebidensya tungkol sa mga proponents ng maanumalyang DPWH project. Mabigat yan, Higit pa sa Cabral Files, nasa akin ang ebidensyang nagpapakita ng pagtanggap ng kickbacks. Yan na. Yan na. Pinayuhan akong hindi pa ngayon ang tamang panahon para ilabas ito. Gayon pa man, nakapaghanda na ako ng video. Para kahit ano man ang mangyari sa akin, lalabas ang katotohanan. May video na siya. Kapag nailabas ang ebidensyang ito, mauunawaan ninyo kung bakit nila ako inaatake. Dahil sa takot nila sa ilalabas ko. Ngayon man, hindi tayo matitinag sa mga paratang na walang basihan. At lalabas din ang katotohanan sa tamang panahon. At kapag dumating ang panahong iyon, sana maunawaan ninyo kung bakit ako pinayuhan na hindi pa ngayon ang tamang oras upang ilabas ito. Ayun. Umaasa rin ako na magbabahagi ng katotohanan sina dating Yusek Bernardo, Secretary Bonoan, at iba pang kasalukuyan at dating cabinet secretaries at undersecretaries. Ang tamang panahon ay darating kapag ang may alam tungkol sa mga maanumalyang DPWH projects at kung sino ang nakatanggap ng kickbacks ay handa ng magsalita. At mangyayari lang ito kung ramdam nila na susuportahan at poprotektahan sila ng taong bayan
kapag ibinahagi nila ang katotohanan. Ayun. Katakot-takot ang ginagawa ng mga sangkot sa mga anomalya para pagtakban ang katotohanan. Naku, halata nga, no? Sana wala ng testigong matagpo ang patay, Oh. mauhulog sa bangin, Naku po. o mapapatahimik. Oh. Ngunit, kung may mangyari man, mabuti kung nakapag-iwan sila ng kanilang files, affidavit o recordings sa mga mapagkakatiwalaang tao para hindi mabaon ang katotohanan. Yun. Nakiusap ang mga representante na huwag silang pangalanan. Kaya, Jose Claire, Oh. huwag mong sabing hindi ito totoo para hindi ko papangalanan ang mga kasamahan mo. Ang bigat nito, oh. Noong sinabi kong kung papatayin niyo ako, lalabas ang katotohanan, hindi ko ibig sabihin doon lang ito lalabas. Kahit buhay ako, lalabas pa rin ang katotohanan. Mabigat ito. Mabigat. Oh. Talagang... Wala, talo yung nanay. Walang katakot-takot yung Ito may Leandro, prinsipyo. no? Talaga may prinsipyo. Oho. Yari kayo. Ayun. Mabigat. So, abangan natin. Oo. Parang sabi, wag yung apihin yung nanay ko pag di nyo pinaupo yan. Hindi naman gano'n. Wala ba ganun? Magkataon lang na magkatapat. Gano'n, no? Hindi naman yun. Pag hindi nyo pinaupo yung nanay, gano'n, wala Baka gano'n. sabi, sige, atakihin nyo pa ako na atakihin. Gano'n. Oo. In due time. Baka ang iniisip nila, baka din yung nanay ko lumipat din sa kabila. Oo. Yari na kayo. Paano yan? Ay, parang ang laki nung pinali niyang kaso kay Auntie Claire, 100 million. Oo. Di ba? Oo. May babalap no? Yun na nga. Huwag mo akong sabihin wala akong ebidensya. Ilalabas ko yung pangalan ng mga kasamahan mo. May mga Kasamahan mo eh. baka quote-unquote lang naman. Baka yung sabi kasama siguro sa gobyerno. Sa trabaho. Sa trabaho. Ayun. Ito to. Last na lang, bago tayo mag-break. Ito to. Alam niyo ba kung mayroon ng naisampang kaso laban kay BP Inday Sara? Matagal na yan. Impeachment? Ito. Meron kasing reaksyon si Speaker Faustino Boji D. Sino ba speaker ngayon? Siya na. Oo. Wala na si Ramon Mitra. Matagal nang wala yun. Matagal na ba yun? Joe Divinier siya rin dati eh. Kasi nangyari? nga po, ngayon ho, nitong na Webes, na hindi pa raw po nagre-refer sa kanya sa Secretary General Sheloy Garafil ng anumang impeachment complaint laban daw po kay BP Inday Sara Duterte. Hindi pa nare-repair. Wala pa. Ano ha? Umiling daw po si Speaker D. Ano ibig sabihin umiling? Parang wala. Tingnan natin Parang ko, iling? Oh. Hindi naman umiiling eh. Iiling yan. Ay, sige, pati. Ayan. Isusuot ko lang yung tapos iiling-iling ako. Sige. Ay, oo nga, umiiling nga. Oo nga, ano. Nang itanong kung naihatid na ba ng Secretary General ang impeachment complaint sa kanyang tanggapan, tumanggi rin daw po si Speaker D na magkomento sa insufficiency in substance ng mga impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang unang impeachment complaint ay sinampa laban kay Duterte matapos itong patalsikin ang matapos itong pagtaksilan daw ang tiwala ng publiko. Ang pangalawa naman ay inakusahan daw po ang pangalawang pinakamataas na ranggo ng pampublikong opisyal ng paglabag sa konstitusyon. Nasa Kamara po si Speaker D sa araw na ito sa pagdinig daw po ng House Local Government Sub-Panel sa proposed hearing ng Magna Carta for Barangays. Ayun. Hanggang ngayon daw po ay wala pa kasi di ba yung Makabayan Black nagsampa ata ng impeachment noong isang araw. So wala pang nire-refer sa tanggapan ng Office of the Speaker. Yun lang ibig sabihin. Ayun. Siguro alam din naman ni Ma'am Sheloy Garapil ang kanyang gagawin ukol sa usaping ito. Ayan. Mamaya daw, iparirinig na natin yung boses ni Senador Marcoleta tungkol doon sa Teka muna, bago tayo mag-break. Oo. Di ba yung Frederick Go ay ginawang Finance Secretary? Yes. Oo, tama. Tapos, dati yung presidential advisor on economics. Special Assistant to the President for Investment Oo, dati. and Economic Affairs. Oo. Alam niyo ba kung sinong ipinalit sa kanya? Sa economic affairs. Oo. Sino? Magugulat ka. Sino? Di ko kalain mangyayari ito eh. Ninenervisa na naman ako. Alam mo kung sino? Sino? Walang ipinalit. Oh?
Kasi binuwag na po ng Pangulo ang Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Wala sa makitang kapalit ni Frederick Go. At yung function nito ay isasama na sa Office of the Executive Secretary Ayun. kay Secretary Ralph Recto. Ay kasi nga naman, kung finances yan, at saka expertise din ni Ralph Recto yan. Kaya dahil dyan, pati daw yung... ano ba iniinom mo? Ako? Ngayon. Salabat Yan. ito. Pag inom ng salabat, may tax na. Ganyan ang memes kay... Narinig ko na ngayon taxman eh. Taxman. Lahat may tax. Oo nga. Pagtawa, may tax na. Ay, nako. Pero anyway, pagbabalik natin Pero totoo yan, ha? Wala, binuwag na po yung Office of the Special Assistant to the President for tama. Investment and Economic Affairs. Kapapasok lang na balita yan. Ay, pero siyempre naman, andun na. Yung economic ako sa tingin ko, hindi na duplication na lang yun. redundancy na. Tama. Sa pagbabalik po, medyo exit lang muna ako. Alam nyo, may gampanin tayo. Hindi pero, pa. Kasama Hindi niyo tayo po, mag-break. Kuya Benny at saka Kuya Nelson. Huwag muna tayo mag-break. Exit ako ha. Paano? Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Remote control, i-scan ang Net25 sa inyong TV menu. Pagkatapos i-scanin, ay ipiliin lang po ang Net25 HT sa listahan ng mga channels. Let's na together na sa panonood ng mga programa, lalo na ng Saganang Mamamayan. Ayan! Kuya Benny, anong balita pa dyan sa, sa iyong table? Ako'y magtatrabaho araw-araw. Ay, dapat lang. Dahil merong panukala. Ay, mali pala. Ano? Sa mga congressman lang pala to, sa mga mambabatas. Kasama na rito ang mga senador. No work, no pay. Ayun. Yun. Nabalita mo ba to? Oo nga, kahapon. May no work, no nagpanukala pay. niyan eh. Na kapag hindi ka nagtrabaho, wala kang bayad. Parang maganda naman talagang pakinggan. Oo. Kasi sa karaniwang empleyado, pag hindi ka pumasok sa trabaho, natural, hindi ka babayaran. Ano bang sabi? Sinabi dito, Sino bang nagpanukala? magaling to. Sinabi ni House Majority Leader Sandro Marcos na nararapat ding ipatupad sa Kongreso ang No Work, No Pay Scheme gaya ng umiiral sa pribadong sektor. Kamakailan ay nagain ng Presidential Son ng House Bill 7432 upang ipatupad ang naturang sistema ng kompensasyon para sa mga miyembro ng Kongreso. Nilinaw ni Marcos na hindi niya tinatarget ang sino man sa panukalang batas. Talaga, ha? Oo. Sino ba daw ang dapat targetin? Si Senator Bato de la Rosa. Siya lagi absent. Dahil siya hindi papasok ngayon eh. Ayon naman kay SP, Senate President Vicente Soto III, imumungkahi niya kay Senator Bato de la Rosa na huwag munang tanggapin ang kanyang sweldo hanggang siya ay makabalik sa trabaho. Hindi na umano nagpakita sa Senado si De La Rosa mula nang mag-issue ang International Criminal Court ng arrest warrant laban sa kanya. Dagdag pa ni Soto, hindi siya magugulat kung may magsampa ng ethics complaint laban kay De La Rosa. Ang galing, no? Leading na leading. Hindi talaga magugulat. Okay. Ang sabi kasi ni Senador Soto, wala eh. Yung sinasuggest ko sana na pag-isipan niya para ma-relieve ng pressure ng opisina niya, huwag niya muna tanggapin yung sweldo niya hanggat di siya pumapasok. He has no communication with us. Ayun, in English lang pala. Ano sa tingin mo, Kuya Benny? Well, yung ganun, tama lang naman, no? Sa tingin ko, amenable naman kay Senator Bato yun na wag na muna tanggapin yung sweldo dahil hindi siya pumapasok. Pero napaka-timely nitong pag-file nitong resolution na ito, which is, mas maganda siguro kung ang nag-file nito at ang talagang objective, no work, no pay, yung isang neutral na congressman o senador. Hindi yung ikalaban sa politika. Pero sa tingin mo ba yan ay may papasa? Meron bang magka-counter niyan sa Senado? Kasi yun bill pa lang, di ba? Yeah. Kasi sa tingin ko, Benny, sa isang congressman,
Madalas talaga naman yan, hindi pumupunta ng Congress eh. Dahil as representative of your district, may mga pagkakataon talaga na dapat nandun ka sa distrito mo, di ba? Yeah. Dahil nire-represent mo sila, dapat alam din nila kung ano yung saloobin ng mga mamamayan, ng iyong mga constituents, para pagdating mo ng Kongreso, mai-represent mo yung kanilang interes, yung kanilang kalagayan. Tsaka kailan malinaw kung anong nasasaklaw nitong batas na ito, na if in case na senador ka at ikaw ngayon na atasan pumunta sa isang bansa, Yan no? ba? Oo. Ng ibang bansa ka. Oo. Abay may convention, no? Ang convention kadalasan isang araw, dalawang araw lang yan, di ba? Oo. Pero ikaw isang linggo na nandoon. Anong ginawa mo nung 5 araw? Di ba? So, covered ba yan? Oo, Di ba? medyo mahirap-hirap. Ano? At yung 7 araw mong nandoon sa bansang yon, ang hiningi mong leave dahil sa bakasyon na yon, or dahil doon sa convention na yon, 15 araw, inaabot ba ng 7 araw yung biyahe mo sa eroplano? Oo. Di ba? Mare, dahil ang daming stopover eh. Oo, lahat ng magagandang attraction, doon pina-stopover. Stopover sa Disneyland, Universal Studios. At Yung dahil mga ganun. dyan, Benny, aba, sabi ng isang congressman, ganun ba? No work, no pay na? Magre-resign na lang ako. Total, ayaw ko na rin pumasok dyan. Alam mo ba kung sino yan? Sino yan? Si ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap. Oh, Ba? nag-resign? Nag-resign na. Oo. Ito'y matapos ulanin ng batikos sa mga umano'y papel niya sa flood control scandal. Pero palagay ko, may iba pang dahilan. Ano? Kasi ang tagal na nitong flood control scandal. Nung kainitan, hindi naman ito nagre-resign. Sa session ng plenaryo nitong Miyerkules ng gabi, binasa sa plenaryo ng House of Representatives ang sulat. Ni hindi na nga siya pumunta. Ibig sabihin, matagal na siguro siyang wala talaga. May sulat siya tungkol sa kanyang pagbibitiw. Okay. Wala pong ibinigay dahilan ng pag-resign sa Kongreso ni Yap. Isiniwalat noon ni Ombudsman Remulla na nakatanggap umano ng pera ang mamabatas at si Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya na umano'y sangkot sa anomalya sa paggamit ng pondo sa flood control project. At ayun na nga, ito pong si Ed Vic Yap ay kapatid rin ni dating Congressman Eric Yap na doon din ho sa ACT-CIS iniuugnay sa proyekto ng kakahalaga naman ng 16 billion pesos mula 2022 hanggang 2025. Ayan, ang dami ng development. So ano mangyari nito? Nag-resign si Ed Vic Yap. So di pwede na nilang palitan yung congressman ng ACT-CIS. Oo. Ano na mangyari? Yes, yung nominee, papalitan nila Oo. nung party list na yon. So ang nangyari pala is yung ibinibintang na kaso kay Ed Vic Yap at kay Eric Yap, Oo. kanila lang yon, hindi sa ACT-CIS. Ay, siyempre. Ganun talaga. Bakit ganun? Kasi ang party list, wala namang kamay yan para kumuha ng maleta, di ba? Nakita ikaw yung kumuha ng maleta. Yun yung sinasabi, ha? Nung alaw. Oo, nung ala. Nung alaw. Nung alaw, ikaw kumuha ng maleta. Para rin si Saldi ko. Oo. Ako Bicol, di ba? Oo. Hanggang ngayon, may kinatawan yun eh. Oh, napalitan na rin. Inapalitan na din. So, ibig sabihin, mas masarap pala maging congressman na party list. ng party list. Yes, Yun may talaga, advantage kasi Oo. hindi pag umalis ka, pwede kang palitan ng nominee. So, kahit na inimbestigahan ka, may kaso ka, Ikaw lang, hindi Ikaw dama lang, yung hindi dama yung party list. Unless mapatunayan. Kasi ang kadalasan naman ginamit lang yung partido, di ba? At hindi naman nakikinabang talaga yung partido. Kaya ngayon, ano nyo bang ang implication ng bakit nagre-resignan yung mga mga opisyal ng government na sinasangkot sa mga anomalya? Unang-una, hindi ka na mapapwersang araw-araw papunta ng Congress, di ba? Di araw-araw ka makikita doon. Araw-araw kang tatanungin. araw-araw kang bubuligligin. Pangalawa,
Pag lumabas ka ng bansa, hindi mo na kailangan magpaalam. Pagka tinanong, are you a government official? No. No longer. No longer. Wala ka namang hold departure order. Yes. Wala ka namang lookout bulletin. Lipat, dire-diretso ka na. Yan ang- Habang hindi ka pa. Habang hindi pa mainit. Di ba? Kagaya ng ginawa ni Saldico. Bago pa uminit ang lahat, nakalabas na siya ng bansa. Nakalabas na. Yan ang mga teknik dyan. Kaya asahan natin, baka sa mga susunod pa, makapag-isip-isip yung iba na, oo nga no, magaya nga sila. Maubos po ang mga congressman natin. Talaga naman, oo. Ano pang nadya, Kuya Benny? So, sa madaling salita, eto. Pakinggan muna daw natin yung yung kay Senador Marcoleta. Ay. Pakinggan natin. Yung importante yan eh. Tungkol sa akusasyon na ipinamimigay nila yung Pag-asa Island. Pag-asa Island. Kasi- Medyo patungong monumento yung biyahe. Yes. Biglang lumihis na puntang Rizal eh. Pinutol kasi. Yun lang kasi ang Pinutol. tinignan. Yun yung splicing. Kaya tingnan natin po, ano ba talaga yung ibig sabihin doon? Ano ba talaga yung buong context? Ito po, pakinggan natin. Kapitan, kung ang isa pong bahay ay nasusunog, ito po ba isasabuyan natin ng gasolina o tubig? Tubig, Your Honor. Tubig. Alam po ninyo, Captain Pilar, sa sulat po ng ating Secretary of Foreign Affairs, sa kagalang-galang na senador ng ating bansa, Senator Risa Ontiveros, doon sa bahagi po ng kanyang sulat, ay sinasabi po niya, as foreign policy and diplomatic relations are the remit of the department, statement it issues are deliberate, consistent, and anchored on existing foreign policy and instructions of the President. We would not generally take part in statements of other agencies and officials, particularly if this may have been made in personal or unofficial capacity. Balikan po natin yung pananalita ni Commodore Tariel na tinawag niyang bully ang Pangulo ng China. Meron po ba tayong national policy na ang mga heads of state ng ibang bansa ay kailangan pa nating pasaringan ng negatibo? Your Honor, I believe wala po. Wala po. Wala rin tayong national policy na gagawa tayo ng caricatures para pasamain natin ang itsura ng mga heads of state ng ibang bansa. Wala din po, Your Honor. Sa makatwid, personal po ni Commodore Tariel ang kanyang ginawa. Tama po. Probable po, Your Honor. Ang sabi po sa bahagi ng sulat, Captain Pilar, while the lively exchanges of views are permitted in our democratic society, the department, meaning DFA, reiterates that differences and disputes between states are best addressed through established diplomatic channels rather than in public. Ako po'y naniniwala dito. Kayo po'y naniniwala rin. Yes, Your Honor. Okay. The department believes that escalation, even in public messaging, should be undertaken only when it advances clear strategic objectives and the national interest. Ano pong strategic objective o national interest ang na-achieve natin sa ginawa ni Commodore Tariela na magpakita ng ganong mga statements at mga caricatures sa uncompromising at nakakahiyang paglalarawan sa kanilang head of state? What did we gain strategically in terms of national interest? Meron po ba? Your Honor, I cannot answer on that. Hindi, sa panukat mo lang. Sir, being a member of the armed forces,
we are voicing out the term RCs, our rights and our future, and we just stick to what is being dictated in our what is legally ours and what is stated in our law, sir. Ay, hindi naman nakagip. Hindi nahagip yung Hindi ba, sinabi. Hindi, susunod pa riyan eh. Hindi Susunod ba pa riyan sinabi. Kung siguro bukas, talakayin nyo na lang ulit. Pero yung susunod pa dyan, yung susunod pa riyan, yung sinabi na, so, sa tingin mo, maganda kaya kung give up na natin yung Kalayaan Group of Islands, nasabi yung ganun. Kung kaya't lumalabas na, yun na yun. Di ba na i-give up na? Hindi eh. Merong dahilan bakit sinasabing sa tingin mo ba maganda kung i-give up na? Di ba? Hindi, bukas na lang. Bukas na. Oo. Siya na ang paliwanag. Oo, siya na ang paliwanag. Oo. Hindi, sayang. Ina-add doon no? Hindi pa natin nakuha yung talagang gusto natin ipalabas. Bumati na lang po tayo, ha? Yes, batiin para natin yung mga mabawasan ng ating init na ulo. Yes. Binabati ko, Benny, mga kababayan, ang Christian Medical Dental and Paramedical Society, CMDPS, at ang Social Services Office. Nandyan po sila nagsagawa ng libreng medical dental services sa School for Ministers. Ayan, congratulations at salamat po sa inyong pagtulong sa ating mga nandyan sa SFMO. Ayan. Batiin din natin si SFMO. Benji Katakutan. Kahit na nasa ospital siya ngayon at masama ang pakiramdam, nasa Cardinal Santos Hospital siya ngayon eh. Habang nanonood siya ay binabati niya tayo at sinasabing more power to our program. Benji, magpagaling ka, ha? Happy birthday din kay Jerly Corata ng Paitan, Tagumpay, Rizal. Aba, Happy birthday. Sure. Happy birthday sa mag-inang si Sheila at Jazela Gemu ng Manhattan, New York. Yan. At kay si John D, birthday ba ngayon? John D, miss you. John D. Luis Carino, happy birthday. At kay Kuya Lito Agustin ng Mayapa, Alexandra Extension. Mga taga Mayapa. Happy viewing po sa inyo. Daming may birthday ngayon. Madami, oo. Pero, Pebrero eh. Pebrero, maraming tulad kung kulang-kulang. Ay, Pebrero ka din ba? Ako, Pebrero. Pareho kayo ni Kuya Jen. Oo. Kulang sa pag-ibig. Kulang sa pera. Kami, mga PWD kami. Di ba Ano yung PWD? Person without the tongue. Yo. Hanggang sa susunod pong balitaktakan. Ito po, sa Ganang Mamayan, programang paborito ng bayan. At siyempre, pag umaga, ito naman ang pakiusap namin sa inyo. Gising kayo ng umaga. Huwag kayo magpupuyat. Oo, para pag gising nyo alas 5, pagbukas nyo ng TV, Net 25, Radyo Agila sa radyo. Dalawang gwapo ka agad. Oo, may dalawang gwapo. Medyo hintay-hintayin nyo na lang. Kasi medyo... Ano yun eh, pagka bago gising, medyo nalipunghatang ka eh. Hindi mo pa Pagka luminaw na yung paningin mo, Gwapo gwapo yan. na. Yan. Mga balitang kompleto, totoo, 100%!